Pag may pera, ang iniisip natin, utang, tuition, grocery, hospital bills. Diba? Kailangan magtipid, credit card, and most importantly, stress. Nakaka-stress ang pera, diba? So, ang pag-uusapan natin today is how to make your money move. Hindi kasi pwede na natin galaw ang inyong pera. Kailangan gumagalaw ang pera. Kasi sayang ang pagod mo pag hindi mo paggalawin ang pera. O, diba? Next slide, please. Did you know that 75% of Filipinos are just managing? No? 75%. 14% lang ang financially comfortable. 75% ay stress sa pera. Halos lahat tayo po yan. 7 in 10 Filipinos. 7 in 10 people in this room ay may stress sa pera. Back. Sorry, maliit lang, pero ang nakalagay po dito, 70% of Filipinos walang plano sa retirement. Diba? Tayong Pilipino lang ang kahit napaaral na tayo, nagtatrabaho na tayo, kailangan pa rin natin suportahan ng magulang natin, mga kapatid natin, hindi lang sarili natin ang nanilisip natin. Next po. So may 3 phases po tayo. Number 1, you build your foundation. Hindi pwedeng invest agad. Hindi pwedeng make your money move agad. Kailangan may foundation muna. Nandiyan ang emergency fund. Nandiyan ang mga savings. Nandiyan ang wants and needs. No? Number 2, take the first step. No? You can start with conservative investments like bonds, pag-ibig, MP2, at iba-iba pa. And then lastly, we can grow it. Meron tayong gold, may crypto, may stocks. Next po. Sige, next. Okay, budgeting. Budgeting tayo. 50, 30, 20. 50% ng kinikita nyo dapat magpunta sa needs. Yan ang mga bills. Tubig, Meralco, bahay, renta. Yan ang mga needs, mga pangangailangan. 30% pwede natin ilagay sa wants. 30% yun yung budol. Pwede pang-shopping, pang-Starbucks. Okay? Hindi po pwede 50% puro sa budol na pupunta. 50% sa bills. 30% sa budol. And lastly, 20% sa investments. Okay? Hindi pwede lahat-lahat. Okay? Savings and bills. So tandaan ha, may kinikinig dyan, may games po tayo mamaya, may rewards para sa mga nakinig. Okay, 50% needs, 30% wants, 20% investments. Next po. So ano po ang emergency fund? Bakit natin kailangan ng emergency fund? Para manatiling secure ang ating investment, dapat may emergency fund ka. What if biglang may na-hospital? What if biglang kailangan ng car repair, nagtata ng gulong, kailangan magpalit ng gulong? What if biglang may iba-iba pang emergency? Sabi nila, emergency fund should be 3 to 6 months of your earnings, monthly earnings. So, kung ang sweldo mo ay 15,000, dapat may at least 45,000 worth of emergency fund ka. Pag wala ka nito at may investment ka, biglang nagka-emergency, ibibenta mo lang din yung Bitcoin mo. Sayang, umaangat pa naman, bigla kang mapapabenta. Bakit? Kasi wala kang emergency fund. Ang emergency fund, hindi ginagalaw yan. No matter what. Gagastusin lang yan kapag may emergency. Next slide po. Now, anong gagawin dun sa last 20%? Ito po ang pang-investments. Next. So, ano pa mga types of investments? So, sige, next. Yan. Paano malalaman kung saan mag-i-invest? Unang-una, know your risk appetite. Marami pong quizzes online. Search nyo lang risk appetite quiz para malaman nyo kung anong risk appetite nyo. Kasi depende sa risk appetite nyo, may nararapat na asset para sa inyo or investment. Number 1, kung conservative ka, ang ibig sabihin ng conservative, medyo ayaw mong mawala yung principal mo. Ayaw mong basta-basta mawala yung capital mo. Ay, meron po yan. Meron po tayong government bonds. Up to 6% per annum and guaranteed by the government. Siguro naman po, by next year, may gobyerno pa ng Pilipinas.
Ang government bonds po, hanggang may gobyerno ng Pilipinas, kikita ka ng up to 6% per annum. Meron din pong Pag-ibig MP2. Alam niyo naman yung Pag-ibig MP2, conservative din po yan, backed by the government then. At marami pang iba. Meron din naman moderate. No? Siguro mas conservative ka pag medyo matanda ka na or may mga pinapaaral ka na, ayaw mong basta-basta mag-risk ng capital. Pag moderate naman, medyo willing ka mag-risk. Gusto mo rin ng growth, ayaw mo naman masyadong conservative. Siguro kasi may naitabi kang konting pera na willing kang to afford to lose. Kapag moderate, meron po tayong mga gold. Gold, meron din po sa PILAX yan. Gold is moderately growing. And recently, nag-rally pa ang gold, diba? Meron steady returns at may smart utility. No? Meron din tayong tinatawag na corporate bonds na pwede sa moderate risk. Okay. And lastly, I think marami ito dito. Ito yung mga high risk. Pag high risk, high reward. Pero high risk po yan. Alam niyo naman siguro, bumagsak ang Bitcoin almost 50% from the start of the year, di ba? From 100,000 to 60,000. Yan ang crypto. Very high risk. Pero for individuals na may naitabing konting pera, kung medyo bata ka pa naman, kaya mo pang magtrabaho, mag-racket, kaya mo rin mag-risk. So huwag basta-basta mag-risk kung hindi mo afford to risk. Okay? So mamaya, sana malaman nyo na kung kayo ba ay conservative, moderate, or high risk. Search lang kayo ng Quiz 19 and malalaman nyo kung anong dapat nyo invest. Lahat po na na-mention kong mga investment assets, meron po yan sa PILAX. Government bonds para sa conservative, gold para sa moderate, and crypto para sa mga high risk, high reward. Next po. So who is PILAX? PILAX po is licensed by the Bangko Sentral and regulated by the SEC. Okay? Since 2017, we've been offering tokenized assets. Narinig niyo naman ngayon siguro buzzword na yung real world assets. Pero 2017 pa po, meron na ang PILAX na government bonds, which is a tokenized asset. It's actually on-chain. Yung gold offering rin po namin that you can buy as low as 500 pesos, tokenized asset din po yan. That is actually a tokenized gold. Okay, next. Products. Okay. So meron tayong bonds. So again, kung conservative ka, may bonds po sa PILAX, tokenized bonds, government bonds. As long as may gobyerno ang Pilipinas, you will earn 6% per annum. So sana naman may gobyerno pa tayo, no? At hindi pa wala gobyerno. Hanggang may gobyerno, may 6%. Kaya po conservative yan. Kasi backed by the government. Kung moderate ka naman, meron tayong gold. Alam natin, nagrarally ang gold historically for thousands of years. It's been a hedge against inflation. It's considered a safe haven asset. Pero moderately risky pa rin. Kasi just last week, bumagsak siya from 5.3 to 4.7, no? Ang laki ng bagsak, di ba? And then lastly, meron tayong crypto para sa mga high risk. Alam niyo yan, may mga high risk assets tayo tulad ng meme coins. May mga smart contract layer 1s and L2s like Ethereum, Polygon, Solana, and meron din tayong Bitcoin. Next. Sige, gusto yan? Yan. Stable coins. Sino dito nakakalam mo yung stable coin? Yan po ang ipapamigay namin sa lahat ng pumunta dito. Okay? 500 pesos worth para sa lahat ng attendees na wala pang PILAX and 350 pesos para sa mga may PILAX na. USDT po yan. Ano ang USDT? USDT is actually a tokenized asset backed by the dollar. 1:1. So kung pag may 1 token ka ng USDT, para ka na rin may $1. Okay? Nag-gets ko ba yun? Bakit maganda to and bakit magbabago ang mundo dahil sa stablecoins? Recently, napasa na sa United States yung Genius Act. No? Napasa yan with the Trump administration and nagkaroon na ng clarity in regulation of stablecoin. Dahil dyan, bibilis ang pag-transfer ng pera, bababa ang fees, at mas magkaka-access ang Pilipino. Dati, para magkaroon ng dollar savings account, pupunta ka pa sa banko, pipila ka pa sa money changer, ang dami pang gagawin. Ngayon, sa cellphone na lang gagawin po yan. Dati, pag magpapadala ang mga OFW,
dadaan pa ng Western Union. Ang Western Union, malaki ang fees at ilang araw pa bago dumating sa inyo. And lastly, access and speed. Hindi na ilang araw ang hihintayin pag magpapadala. Almost instant po ang stablecoins. Okay, ano yung papamigay na